Pinagpaga ni Sabrina ang kanyang itim na suit na para bang may dumi doon. Kalmado siyang bumalik sa dati niyang upuan habang nakatingin naman ang lahat sa kanya. Tinapik niya ang baso ng alak na iinuman niya kanina at nagsalita sa bartender. Bigyan mo nga ulit ako ng Bloody Mary. Hindi naman nagaksaya pa ng oras ang lalaki. Agad nitong pinalitan ang baso ni Sabrina. Heto po. Ang mga security naman ng bar ay kakarating pa lang. May nagsumbong kasi sa mga ito na may komosyon daw na nangyayari sa loob kung kaya't dali-daling mga itong pumunta. Sa loob ngunit huli na rin ang mga to. Sa Dalton Lee. Ang may-ari ng bar na yon, naroon din ang lalaki at nagsa-celebrate sila kasama ng kasintahan nito. Kitang-kita naman ito kung paano pinabugbog ng dalaga ang mga kalalakihan kung kaya't sobrang namangha ito. Babe, ang galing ng babae. Nakita mo ba kung paano niya pinatumbang mga kalalakihan kanina? Sabi ng kasintahan nito na si Agatha. Habang nagniningning ang mga mata nito, kinuha pa ng dalaga ang phone para i-record kanina. Ang eksena, kinurot ni Dalton ang pisngi ng kasintahan. Bakit? Gusto mo ba siya? Mas magaling ba siya kaysa sa akin? Hindi naman sa ganun, babe. Ikaw pa rin ang pinakamagaling para sa akin. Totoo naman, sa Dalton ang isa sa 4 na pinakamalaking mayayamang pamilya sa Kamaynilaan. Teenager pa lang ay pumasok na ito sa military camo. Kakaretiro lang ng lalaki ngayong taon. Sinasabing si Dalton ang top soldier ng isang Special Forces team sa Pilipinas. Kakaiba talagang galing ng binata kung tutuusin. Kaya nga napatigil sa Dalton nang makitang galaw kanina ni Sabrina. Sobrang hirap hulaan ng bawat galaw ng babae. Masasabi niyang ilang taon din itong nag-training. Grabe no, babe. Hindi ko akalain na ganyang kalakas ang batang babaeng yan. Napasingkit ang mga mata ni Dalton. Siguradong lalaki na hindi nito kilala ang babaeng nasa harapan nila. Nang maisip yon, agad itong nagsalita. Babe, isan mo nga sa akin yung video na nakuha mo kanina. Ayaw mo na ba sa akin? Bakit gusto mong kunin ang video ng babaeng yun? Na love at first sight ka na ba sa kanya? Porket hindi ako marunong sa pakikipaglaban. Papalitan mo na ako kagad. Biglang tumulo ang luha ng dalaga habang hawak-hawak ang kamay ni Dalton. Ano ka ba? Napaka-paranoid mo naman. Inisasagot ni Dalton sa kasintahan. Hindi naman kita iiwan. Talaga ba? Sabi naman ni Agatha habang namumugtong mga mata. Oo naman, gusto mo doon pa tayo sa opisina ko. Ipapakita ko sa'yo kung gaano kita kagusto. Ngising sabi ni Dalton kay Agatha kung kaya't gumiti ng matamis ang dalaga. Biglang nagbago ang mood nito. Sige, hagikik na sabi ni Agatha at mas diniin pang katawan sa binata. Samantalang mahigit 2 oras nang nakaupo si Sabrina sa bar at nakainom na rin siya ng maraming alak. Ni isang tao ay walang nangahas na lapitan at makipag-usap sa kanya at alam niya kung bakit. Gaano man kaakit-akit ang rosas, may tinik pa rin ito. Yan si Sabrina. 4:00 na ng madaling araw, inubos ni Sabrina ang huling baso ng alak niya. Kumuha ng isang tumpok ng pera at inihagit sa bar saka tumayo at umalis. Medyo nakarami ng inom si Sabrina at medyo hindi stable ang lakad niya. Hindi naman siya lasing kaya pa naman niya na maglakad at aware pa rin siya sa mga nangyayari sa paligid niya. Maraming mga kalalakihan ang nakatingin kay Sabrina ngunit wala siyang pakialam. Kanina pa niya ito napapansin pero dinededma niya lang. Habang papaalis siya ng bar ay sinusundan pa rin siya ng mga ito nang tingin na para bang gusto ng mga ito na malaman kung saan siya pupunta. Sa protocol ng bar, mahigpit na pinagbabawal ang sapilitang pagpilit sa mga kababaihan. Ngunit kapag nasa labas na ay hindi na yung responsibilidad pa ng management. Napangisi lang ibang kalalakihan at sinundan ang walang mali na dalaga. Hindi rin nagpahalata si Sabrina. Steady siyang naglakad at mag-isang lumabas ng bar. Alam niya na may sumusunod sa kanya sa mga oras na yon. Sa hindi naman kalayuan, si Waki na biglang tinawagan ni Dalton para uminom ay nagulat nang makitang maliit na dalaga na lumabas sa pintuan ng bar. Nang tignan ng binatang ilang maruruming lalaki na sumusunod kay Sabrina, agad na nandilim ang mukha nito. Kita niyang hinubad ni Sabrina ang coat nito, siguro nainitan ng dalaga. Sa sandaling yon kita niyang manipis na sando ng dalaga kung kaya't napalunok siya ng mariin.
Sobrang ganda ng tanawin na yon at hindi niya kayang umiwas ng tingin. Si Mr. Taylor naman ay napakunutang noon nang makilala si Sabrina. Hindi ba si Miss Sabrina yon? Tanong ni Mr. Taylor sa lalaking katabi niya. Boss, mukhang late na ha. Kalalabas lang ng bar ni Miss Sabrina. Patuloy pa ni Mr. Taylor nang hindi makakuha ng sagot sa amo. Oh, may kalalakihang sumusunod sa kanya. Bulalas naman ni Mr. Taylor. Ngunit tahimik lang na nakatingin si Waki sa dalaga. Hindi naman nagtagal ay lumapit si Waki kay Sabrina. Nang makalapit siya kay Sabrina, hinablot niya ang coat sa kamay ng dalaga at agad nang tinakpan ng ulo ng babae na parabang tinatago niyang nakakaakit na katawan nito. Masamang tinignan ni Waki ang mga kalalakihang sumusunod kay Sabrina. Lalaki siya. Alam niyang mga tinginang ipinupukol ng mga ito sa dalaga. May pagnanasa at bastos. Nagulat naman ng mga lalaki na makita na may yumakap sa babaeng. Gusto nilang matikman. Nang makita nilang mukha ni Waki ay agad itong nagsiatrasan. Sino nga ba naman ang hindi makakilala kay Waki? Bigla silang kinabahan at hindi na nangahas pa na magsalita. Mabilis na tumakbo ang mga kalalakihan at biglang nawala sa dilim. Samantala, nakita na ni Sabrina si Waki kanina pa. Pero bago pa siya makapagbati sa binata, ay bigla itong lumapit sa kanya at may ginawa pang hindi niya naintindihan. Bakit nga ba nito tinatakpan ng kanyang ulo na parabang tinatago siya? Mr. Anderson, ano nangyayari? Hindi niya mapigilang magtanong. Nang inalis ni Waki ang kanyang coat na nasa ulo, ay nakasalubong ni Sabrina ang galit at madilim na mga mata ng binata. Hindi niya maintindihan kung saan nagagaling ang tinginan ng lalaki. Bakit galit at inis ang nakikita niya sa ekspresyon nito? Bigla lamang yung nawala nang mapatingin sa kanya at dahan-dahan siyang inakay papunta sa kotse nito. Habang papalapit sila sa kotse ay naamoy ni Waki ang alak kay Sabrina. Natakot siya na baka lasing na talaga si Sabrina at hindi nito alam kung sinong kasama kaya maluma niya nagsalita si Waki. Ako to, Ina. Pumasok muna tayo sa kotse, okay? Lasing ka na. Tumango si Sabrina at masunuring sumunod sa kanya. Pagkapasok nila sa kotse ay kagad na nagtanong si Waki. Lasing ka ba? Bakit basta-basta ka nalang sumunod sa akin? Paano kung masamang tao pala ako? Kumurap si Sabrina pero hindi ka naman masamang tao, Mr. Anderson, hindi ba? Kahit na naparaming inom ni Sabrina, nasa wisyo pa naman siya. Kung hindi baka nasuntok na niya si Waki nang kunin nito sa kamay niya ang coat na dala-dala niya. Si Waki naman ay natahimik. Rinig niyang pagbuga nito sa hangin at naging kalmado na. Ang mga salitang binitawan ni Sabrina ay tuluyang nagpagaan ng pakiramdam ni Waki. Bakit ka nasa bar ng ganitong oras? Pag-iiba ni Waki ng usapan. Nagpapakalasing ka ba? Tumango si Sabrina. Kahit na marami akong nainom, kaya ko naman ang sarili ko. Hindi naman ako basta-basta nalalasing. Ngayon nasa wisyo pa rin ako. Napataas ng kilay si Waki. Ang iyabang mo rin napatingin na lamang si Sabrina kay Mr. Taylor na nasa labas pa rin ng kotse. Mr. Anderson, kaya ba kayo nandito kasi iinom kayo ni Mr. Taylor? Napapailing na lamang si Waki at napasandal sa kotse. Hindi kasi ako makatulog. Kaya inimbitahan kong isa kong kaibigan, sana para mag-inuman kami. Sinubukan siyang i-hypnotize ni Dr. K. John para makatulog ulit ngayong araw. Pero sa kasamaang palad, nabigo na naman ng doktor. Hindi na naman siya makatulog kahit na anong pilit niya. Sakto naman na tumawag si Dalton sa kanya at inaya siyang mag-inom kaya dali-dali siyang pumunta. Hindi naman niya inaasahang makikita niya si Sabrina sa pintuan ng bar. Kaya pala. Sige, hindi na kita istorbohin pa. Aalis na ako, Mr. Anderson. Maraming salamat sa'yo. Bubuksan na sana ni Sabrina ang pinto para umalis subalit hinawakan ni Waki ang kanyang kamay. Kaya naman napalingon siya at naguguluhang tumingin dito. Okay lang naman, ihahatid na muna kita, sabi ng lalaki sa kanya. Hindi nito kayang hayaan na umuwi si Sabrina na mag-isa, lalo pat ganitong oras na. Sobrang delikado na rin ang panahon ngayon. Nang maalala niyang mga tinginan ng mga kalalakihan ay talagang nakaramdam siya ng inis. Ngumiti si Sabrina at tinuro ang 5-star hotel sa tabi. Hindi na, Mr. Anderson. Okay lang naman. Nakainom ako at hindi ako pwedeng magmaneho ng motorsiklo. Bala ko sanang mag-book ng hotel na lang at doon magpalipas ng gabi. Sa katunayan, ayaw niyang umuwi pa talaga ng mansyon ng mga Velasquez. Natatakot siya na hindi niya mapigilan ng sarili, nasuntukin at pagsisipain si Hercules upang pahirapan to. Subalit hindi niya pwedeng gawin yun. Kailangan niya pa rin ng pagplanuhan ng lahat. Nakahanap na siya ng isang impormasyon tungkol sa pagkamatay ng kanyang ina.
Hindi niya na muna pwedeng ibulgar ang nalaman niya. Tumingin si Waki sa direksyon na itinuro ni Sabrina at nakitang 5-star hotel na pagmamayari ng pamilyang Anderson. Binitawan ng binatang kamay ni Sabrina at nagsalita. Kung ganun, ihahatid na kita doon. Nakita ni Sabrina ang determinasyon sa mga mata ni Waki kung kaya't hindi na siya tumanggi. Nang lumabas si Waki sa kotse, kagad na nilapitan ito ni Mr. Taylor. Boss, pumunta ka sa hotel at sabihin ng staff na linisin ng kwarto ko doon. Utos ni Waki sa lalaki. Agad na naintindihan ni Mr. Taylor ang sinabi ng amo nito at kaagad na tumakbo papunta sa hotel. Inihilig ni Sabrina ang ulo niya sa binata. Nakabukas kasi ang bintana ng kotse kung kaya't narinig niyang sinabi ni Waki. Pag-aari niyo rin palang hotel na yon? Well, may exclusive room ako sa hotel. Walang ibang natutulog doon. Hindi ko pa nga yun nagagamit. Huwag kang mag-alala, malinis na malinis ang kwarto ko doon. Inakay ni Waki si Sabrina palabas ng kotse at inalalayan papunta sa hotel. Sa totoo lang, lahat ng hotel ng pamilya Anderson ay may exclusive room para kay Waki. Ngunit hindi naman siya makatulog ng maayos lalo pat kung hindi pamilyar sa kanya ang lugar. Kaya hanggang ngayon ay walang tumutuloy sa kwarto niya. Hindi pa nga siya nakakapunta doon. Nang makapasok sa hotel ay binati sila ng mga staff. Dumiretso silang sumakay sa elevator at pumunta sa pinakatuktok kung saan naroon ang presidential suite floor ng hotel. Naghihintay naman si Mr. Taylor sa labas ng pinto. Nagdala rin ng kompletong gamit ang manager ng hotel at inayos ng maigi ang kwarto, lalo ng kama nito. Paglapit pa lang nila ay maamoy na ang amoy essential oil sa paligid. Kumalma naman ang pakaramdam ni Sabrina sa mga oras na yon. Dahan-dahan namang inakay ni Waki si Sabrina papasok ng kwarto nito. Magsasalita na sana siya nang tumunog ang phone niya. Agad na sananyasan ng binata. Ang dalaga na sagutin ng munang tawag at umupo sa sofa. Mukhang walang balak na umalis si Waki doon. Pumunta naman si Sabrina sa gilid para sagutin ang tawag. Kita niyang pangalan ni Dr. Grayson na nasa screen ng phone niya. Umaga na doon kung kaya't napakasigla ng boses ng matanda. Binulungan niyang matanda. Natatakot na marinig siya ni Waki at magdulot ng problema. Hindi ako pwedeng magsalita ngayon. Kung may sasabihin ka, mag-message ka na lang. Mahinang sabi ni Sabrina sa matanda. Ilang minuto pa silang nag-usap ng matanda hanggang sa pinatay na nito ang tawag. Bumalik naman si Sabrina pagkalipas ng 2 minuto. Nakita niyang nakaupo si Waki sa sofa at nakayuko habang nagtitipa ng phone. Umupo si Sabrina sa tabi ni Waki. Hawak-hawak din ng kanyang phone at sinasabayan ang lalaki na magtipa. Si Mr. Taylor na ngayon ay tahimik na tinitingnan ng 2 taong nakaupo sa sofa ay napakunot ng noo. Magkasama nga ang dalawa ngunit may sarili-sarili naman itong mundo. Napakamot sa ulo si Mr. Taylor at hindi alam kung anong gagawin sa 2 nasa harapan niya. Hindi malang sinamantala ng kanyang amo ang pagkakataong ito na makausap ng masinsinan ng dalagang nasa tabi. Napailing na lamang si Mr. Taylor at nanatiling nakatayo sa gilid habang hinihintay ang utos ng amo. Sobrang tahimik ng paligid. Naamoy na rin ang essential oils na nasa loob kung kaya't lahat sila ay kumakalmang pakiramdam. Si Waki ay kasalukuyang nagre-reply ng mensahe mula kay Delton. Sabi niya ay may gagawin siyang importante kung kaya't hindi na siya makakapunta sa bar. Nang matapos sa pagtitipa at sinend ang mensahe na palingon siya kay Sabrina na nakayuko rin habang seryosong nagte-text. Sa phone din ito. Hindi niya na matandaan at alam kung ito ba ang unang pagkakataon na may kasama siyang babae sa isang kwarto ng madaling araw. Hindi niya rin alam kung ano nga bang nararamdaman niya sa babaeng ito. Bastang alam niya lang ay sobrang init at gaan ang pakiramdam niya sa mga oras na yon. Kapayapaan ang bumalot sa kanyang puso at sobrang sarap noon sa feelings. Hindi niya alam kung ilang minuto siyang natulala sa babae. Subalit wala siyang pakialam kung abutin man siya ng oras o umaga na. Hindi siya magsasawa sa mukha nito. Samantalang si Sabrina naman na hindi napansin ang tingin na ibinibigay ni Waki sa kanya. Sobrang hirap kausap ni Tanda. Sabi nito at nakausap daw nito si Blackcat at Mariposa kaya walang ginawa nito'y tinawagan siya upang magreklamo. Lintik na matandang yun. Dinami pa talaga siya. Mahigit 20 minutong nakalipas bago pa man kumalmang matanda doon at ibinalik ni Sabrina ang phone sa kanyang bulsa at hinarap ang lalaking nasa tabi. Mr. Anderson, paumanhin niya sana sa lalaki ngunit nakita niya si Mr. Taylor na marahas na umiling. Para bang pinipigilan siya ng lalaki na magsalita at may pakaway-kaway pa ito ng kamay. Hindi na malay ni Sabrina na nakatulog na pala si Waki habang nakasandal ang ulo sa malambot na sofa.
Napakurap-kurap ang dalaga dahil siya nakita. Ngayon niya lang napansin na sobrang laki at itim na pala ng eyebags ng binata kaysa dati. Napakunot ang kanyang noo habang tinititigan ang mukha ng lalaki. Mukhang halatang hindi nakapagpahinga ng maayos ang binata kung kaya't matagal nang hindi nakakapagpahinga ng maayos ang lalaking to. Gulat naman si Mr. Taylor nang makitang tulog na tulog ang amo. Hindi makapaniwala sa nangyayari ngayon. Ang kanyang amo nakatulog ng walang kahirap-hirap. Walang ginawang hypnosis, walang tulong ng gamot. Sa sofa pa nga nakatulog at hindi naman ganun kakomportable. Paano nangyari yun? Pumikit ang kanyang amo. Voila, nakatulog na ito ng mahimbing. Ilang buwan na rin hindi nakakatulog ang kanyang amo ng normal at ngayon lang din ito nangyari. Natatakot si Mr. Taylor na magising si Waki kaya kagad na ipinaliwanag niyang lahat kay Sabrina sa papamagitan ng kanyang phone. Nagtipa siya ng ilang mga salita at ibinigay yun sa dalaga. Naintindihan naman ni Sabrina ng eyebags ni Waki ay hindi dahil sa pagiging busy nito bilang CEO, kundi dahil sa kondisyon nito na nagdudulot sa lalaki ng insomnia, kung kaya't hindi ito makatulog ng maayos. Bukod pa dito ay may psychologist din si Waki na specialize sa pagpapagaling ng insomnia at nagpe-perform ng hypnosis therapy ng ilang araw. Sa kasamaang palad, hindi magandang epekto nito. Sa tulong ng hypnosis at gamot ng psychologist na ito, halos 1 oras sa 2 lang itong nakakatulog. Sa pagkakataong ito, 4 o 5 araw nang hindi nakakatulog ng maayos si Waki. Pero ngayon nakatulog ang lalaki at sobrang himbing pa ng tulog nito. Bilang successor ni Dr. Grayson, napansin na talaga ni Sabrina na may sintomas ng insomnia si Waki. Subalit hindi yun pinansin ni Sabrina dahil hindi pa rin naman siya sigurado dito. Isa pa hindi naman to nagpapacheck sa kanya at ang tanging trabaho niya lang ay ang siya matandang lola nito. Isa pa kung magpapagamot man ito, ibang bayad yon, hindi yun kasama sa ibinabayad ni Waki sa kanya. Sa pagpapagamot sa lola nito, natahimik si Sabrina. Tinitigan lamang ang lalaking mahimbing na natutulog sa tabi niya. Kahit naman na magaling ang skills niya, hindi pa naman siya nakakapagpagaling ng isang pasyente na matagal nang may insomnia. Hindi siyang rason kung bakit nakatulog ng mahimbing ang lalaki. Kung hindi naniniwala siya na nakatulog si Waki dahil hindi na nito nakayanan ang bigat ng katawan. Napasandal na lamang si Sabrina sa sofa upang hindi may storbong lalaki at naglaro na lamang siya ng phone niya. Subalit maya-may biglang may tumawag sa phone niya kung kaya tumunog yun bigla. Nalalaki naman ang mga mata ni Mr. Taylor at napatampan ng noo. Oh shit, bulong nito sa sarili. Mabilis na ibinaba ni Sabrina ang tawag at kagad na sinilent ang phone niya. Pero huli ng lahat, dahan-dahan na minulat ni Waki ang mga mata nito. Medyo nakakaramdam ng konsensya si Sabrina na makita niya na nagising niya si Waki. Kita rin ang panghihinayang sa mukha ni Mr. Taylor. Napailing siya at pinigilan na magising ang lalaki. Agad niyang nilapitan si Waki at inaplos-aplos ang likod nito na para bang may pinapatulog na bata. Sleep now baby, tulog ka na ulit, malambing na sabi ni Sabrina at kinantahan pa si Waki. Si Mr. Taylor naman ay napapailing. Hindi yan epekto sa amo, tsak na hindi makakatulog si Waki sa ganung paraan. Pero mukhang nagkaroon talaga ng himala ngayon. Iminulat ni Waki ang mga mata at nakita si Sabrina na kasalukuyang nasa harapan. Napangiti ang lalaki at dahan-dahang ipinikit ang mga mata. Sa wakas, nakatulog ulit si Waki. Para bang normal lang sa lalaki na nasa harapan si Sabrina at inaalo ito para matulog. Halos malaglag ang panga ni Mr. Taylor. Dahil sa gulat, sobrang imposibleng nangyayari to. Hindi man lang nakapagsalita si Mr. Taylor sa mga oras niyon. Ilang buwan ang ginagamot ni Dr. Cajon, ang pinsan nito pero ilang tapik lang at kanta ni Miss Sabrina ay nakakatulog kaagad ito. Kung malalaman to ni Dr. Cajon, baka umiyak na lang ang lalaking bigla. Hindi inasahan ni Sabrina na susunod kaagad si Waki sa sinabi niya at makakatulog ulit ito ng mahimbing. Tinignan niya si Mr. Taylor na sobrang tahimik lang sa gilid. Kita niya ang gulat sa mukha nito. Dahan-dahan niyang inalis ang pagtapik sa likod ni Waki. Pagkatapos ay kinuhang phone niya upang maglaro ulit. Bago pa man yon ay sinuot niya muna ang kanyang earphones para hindi na maistorbong muli ang lalaki. Kahit siya hindi makapaniwala sa ginawa niya, paano niya kagad napatulog si Waki ng pagkanta lang at topic lang? Hindi na lang niya inisip pa yon at naglaro na lang. Sinulyapan pa ni Sabrina si Mr. Taylor na nasa gilid at tahimik na nakatingin sa natutulog na amo na para bang hindi pa nakakabawi ito sa pagkagulat. Kinuskos ni Sabrina ang mga mata niya. Mag-uumaga na't inaantok na talaga siya. Napansin naman yon ni Mr. Taylor kung kaya't kinuha nito ang malambot na unan at kumot at inabot sa kanya.
Miss Sabrina, kailangan mo ito. Tinignan ni Sabrina ang mga binigay ng lalaki tumango. Kinuha ni Sabrina ang kumot at kinumutan din si Waki. Dahil sa padalos-dalos niyang paggalaw, natakpan ng manipis na kumot ang ulo ni Waki. Buti na lang kusa nitong nahanap ang tamang posisyon at dumula sa tamang anggulo. Napakunot lamang si Waki ng noo at natulog ulit. Napahinga ng maluwag si Mr. Taylor dahil doon. Hindi na lamang niya pinansin ang reaksyon ng lalaki. Agad na humiga siya sa gilid din ng sofa, pumikit at natulog ng ilang minuto lang ang nakalipas. Dahan-dahan na pinatay ni Mr. Taylor ang ilaw sa kwarto. At narinig niyang mga yabag nito na paalis na sa loob. Iminulat ni Sabrina ang mga mata niya sa dilim at tinitigan ng kisame. Nang ilang sandali, hindi niya inasahan na magiging mabait at soft siya sa lalaking ito. Hindi niya inasahang lalambot ang puso niya sa lalaking nasa harapan niya. Subalit hinihila na talaga siya ng antok kung kaya't pumikit ulit siya. Sa pagkakataong iyon, tuluyan siyang nakatulog ng mahimbing at dahil soundproof ang room nila ay mas lalong nakatulog ang dalawa ng mahimbing. Nalimpungatan siya na makaramdam siya ng kaginhawaan at napansin niyang nakadagan na siya sa isang matigas na bagay. Wait, bagay? Matigas na bagay? Napamulat siya ng kanyang mga mata at agad na nakitang isang puting t-shirt sa tabi niya. Nalalaki ang kanyang mga mata nang ma-realize na nakasandal na pala siya kay Waki at sa matigas na dibdib pa nito, napaupo siya ng tuwid na magtamang mga mata nila ni Waki. Mr. Anderson? Sambit niya sa lalaki. Anong nangyayari? Hindi ba't sobrang layo niya kay Waki kagabi? Bakit nakahiga na siya sa dibdib ng lalaki? Sobrang awkward at weird ng kanyang nararamdaman sa mga oras na yon. Nasa na yung pagiging alerto niya sa lahat ng bagay at ipinagmamalaki pa niya. Good morning, Ina. Malumani na bati ni Waki kung kaya't napalunok siya ng mariin. Good morning. Napakamot pa siya ng ulo niya. Nahihiyang umiwas ang tingin hanggang sa nakita niya sa kabilang sofa si Mr. Taylor na masayang-masayang muka. Napangisip pa ito kung kaya't sobrang naiilang na siya. Kitang excitement sa mukha ni Mr. Taylor sa mga oras na yon. Miss Sabrina, maraming salamat talaga sa tulong ninyo. Kung hindi dahil sa'yo, hindi makakatulog ng mahimbing si boss. Alam niyo po ba matapos mo siyang kinantahan, ay hindi na siya muling nagising pa at sobrang himbing na ng tulog. Tingnan niyo naman ang oras, 10:00 na. Hindi mapigilang sabi ni Mr. Taylor dahil sa sobrang katuwaan. Mariin na sinabi ni Mr. Taylor ang salitang 10:00 at gulat na gulat din ang lalaki.